Amen, amen. Hallelujah. Sige po tayo po lahat tumayo. Hallelujah. Yes, God, we praise you. Pwede ba natin bigyan ng mas malakas, sobrang lakas na palakpak para sa Panginoon? Come on, hallelujah. Sino po naniniwala ng Diyos ay mabuti? Pwede pang sumigaw ng hallelujah. 1, 2, 3. Hallelujah! Sino pong naniniwala ng Diyos ay dakila? Pwede pang sumigaw ng hallelujah. 1, 2, 3. Handa na ba nating purihin ang Panginoon? Can you shout again, hallelujah, 1, 2, 3. Hallelujah! Parang kulang pa, isa pa yung mas malakas na sigaw. 1, 2, 3. Hallelujah! Sige mo, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, come on, let's praise the Lord today. Hallelujah. Pwede ba nating ipalakpang ating kamay sa ating Panginoon? Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming buhay, Lord God. At ngayon, Lord God, masaya kami, Panginoon, na magpupuri at sasamba sa iyong pangalan, O Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Yes, God! Dakilang iyong katapatan. Yes, Lord. Walang hanggang kapatawaran. Biyaya mo'y gabay sa katuwiran. Hallelujah! At walang sinumang makahalang. Sabay-sabay nating awitin. Ang iyong bayay isipin, yung mga anak ko Diyos dinggin, pangako'y alalahanin. Come on, church! Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin. Come on, ikaw ay sapat. Yes, God. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin. Come on, ipalakpak mo yan sa Panginoon. Hallelujah. Yes, God, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Diyos. Purihin ka. Come on, dakilang yung pagmamahal. Dakilang yung pagmamahal. Hallelujah, Lord. Yes, God. Kahinaan ko'y tinumbasan. Ginuhit mo'y awit ng kaligtasan. Magpupuri kailan pa man. Yes, God. Ang iyong bayay isipin, sabay-sabay, yung mga anak ko Diyos dinggin, pangako'y alalahanin. Ang iyong bayay isipin, yung mga anak ko Diyos dinggin, pangako'y alalahanin. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat. Isigaw mo yan. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin. Ang iyong bayay isipin, yes, yung mga anak ko Diyos dinggin, pangako'y alalahanin. Ang iyong bayay isipin, yung mga anak ko Diyos dinggin, pangako'y alalahanin. Ang iyong bayay
kayang isipin, yung mga anak ko Diyos dinggin, pangako'y alalahanin. Pero pag itaas ang kamay, ikaw ay hallelujah! Yes! Ikaw ay sapat sa akin. Pwede bang isa pa? Hallelujah! Come on, church! Ikaw, purihan ka, O Diyos, ay sapat sa akin. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat sa akin. Pwede bang isa pa? Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Purihin ka, Diyos. Ikaw ay sapat sa akin. Sa akin. Oh, ikaw ay sapat, Panginoon. Hallelujah. Yes, God. Ikaw ay sapat sa akin. Pinakamalakas ang palakpak sa Panginoon. Ikaw ay sapat, O Diyos. Amen. Hallelujah. Patuloy ka namin pupurihin, sasambahin, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa ipalakpakin natin ang ating kamay. Hey, hey. Yes, God. Dakilang biyaya kami pinalaya. Yes, Lord. Mula sa bihag ng kasalanan, kami pinatawad mo, Panginoon. Pinatawad at pinagpala ng lubusan. Salamat, O Diyos. Lubusan. Hallelujah. Purihin ka, Diyos. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Yes, God. Jesus, dakila kang totoo. Hallelujah! Sabay-sabay! Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Come on, sigaw! Hey, hey! Samahan niyo po kami, come on! Hey, hey! Isa pa nga! Hey, hey! Hallelujah! Dakilang biyaya, yes, God, kami pinalaya. Salamat, Panginoon. Mula sa bihag ng kasalanan, pinatawad, pinatawad, pinagpala, pinagpala ng lubusan. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Di mapipigil, di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Itaas ang kamay sa Panginoon at awitin. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Yeah! Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Come on! Ikaw lamang ang aming pag-asa.
magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Come on, church! Hey, hey! Isigaw mo yan! Hey, hey! Isa pa nga! Hey, hey! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Sambahin ka, Panginoon, Lord God! Hallelujah! Hallelujah, Diyos! Purihin ka, Diyos! Yes, God! Yes, God! Yes, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, God! Oh, God, thank you! Salamat sa biyaya mo, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos. Kaya ngayon, Panginoon, kami ay malaya na nagpupuri at sumasamba sa iyo, Panginoon. Kaya kami nandito, Panginoon, lahat kami ay nagsasaya dahil sa iyong kadakilaan, dahil sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Pwede ba yung pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon? Hallelujah. Hallelujah, God. Ano sabi ng salita ng Panginoon? Sa unang Pedro chapter 5 verse 10 to 11, ang Diyos ng lahat ng biyaya ang siyang tumawag sa inyo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Pagkatapos ninyong maghirap ng maikling panahon, siya rin ang magpapaging ganap, magpapalakas, magbibigay ng kakayanan at magpapatatag sa inyo. Pwede po yung palakas sa palakpak. At sa oras na ito, sumakanya nawa ang papuri at paghahari magpakailanman. Siya nawa. Pwede mo bang isigaw ang papuri mo sa Panginoon sa umaga na to? O purihin ka. Sambahin ka, Panginoon. Nang dahil sa inyo kami buhay. Nang dahil sa inyo, Panginoon, kami matatag. Nang dahil sa inyo, Panginoon, kami ay malakas. Nang dahil sa inyo, Panginoon, nakakataas kami ng aming mga kamay sa inyo. Nang dahil sa inyo, Panginoon, nasisigaw namin, Panginoon, na ikaw ay dakila. Na ikaw ay mabuti, Panginoon, sa aming buhay. At ito'y dahil sa sukdulang biyaya mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Sige po, purihin natin, O Diyos, sa oras na ito. Naniniwala po ko na deserve ni Lord ang ating papuri. Deserve ni Lord ang ating pagsamba sa Kanya sa oras na ito. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Binigyan mo kami ng kalayaan, Panginoon. Kaya ito yung kalayaan na pagsamba namin sa iyo. Kalayaan na pupuri sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Ito yung sinasabi ng puso namin, Panginoon, na dakila ka, O Diyos. Na mabuti ka, Panginoon, sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Purihin ka. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ang pangalan mo. Yes, God. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng hapag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa.
Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yes, God. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo. Purihin ka, Panginoon. Yes, God. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Gawin mo tong panalangin. Yes, God. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Hallelujah. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo, Panginoon. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at kawiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa, yes God, sukulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Purihin ka. Hallelujah, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah! Come on, O Diyos! No Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulap biyaya, Diyos, yes! O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ikaw ay sapat sa aming buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang kailangan namin, Panginoon. Sa oras na ito, Lord God, gusto ko naming itaas. Gusto ko naming purihin, Panginoon. Gusto ko naming sambahin, Panginoon, Lord God. Purihin ka, purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Yes, God. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Yes. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Yes. Ikaw ay sapat. Hallelujah. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko. Ikaw ay nandito, Panginoon. Ikaw ay sapat. Oh God, wala nang iba. Yes, yes God, you are here, Lord. Iyahan ko, kaganapan ko. Pwede po ba natin itaas ang ating kamay? Come on. Ikaw ay sapat. Oh God. Wala nang iba. Yes, 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 yes. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Yes, God. Yes. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, malilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang, Panginoon, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Yes, God, ikaw lamang. Purihin ka,
Oh God. Oh God, oh God, sa'yo lamang ang papuri namin. Sa'yo lamang aming pagsamba, Panginoon. Oh, purihin ka! Purihin ka, Panginoon! Alam ko, Panginoon, nandito ka. Nandito ka ngayon, Panginoon. Ito na yung pagkakataon namin, Panginoon, para mapurihin ka, para masamba ka, Panginoon, oh God. Ito ang aming puso, Panginoon. Puno ng papuri sa'yo. Puno ng pagsamba sa'yo. Oh God, sige na, bababababababa. Purihin ka. Purihin. Purihin ka. Purihin ka. Pag-ibig mo'y wagas, ngalan mo'y itataas. Purihin, purihin ka. Purihin, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, dakila. Dakila ka, O Diyos, pagmamahal mo ay lubos. Purihin. Ibig mo'y wagas, ngalan mo'y itataas. Purihin, purihin ka. Purihin ka. Dakila ka, O Diyos, pagmamahal mo ay lubos. Purihin ka. Purihin. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon, sa umaga pong ito. Sige, buksan natin ang ating mga labi. Itaas natin ang ating mga tinig. Purihin natin ang Diyos. Siya ang dahilan kung bakit tayo nandito sa umaga pong ito. Kaya tayo ay nandito sa kanyang bahay sambahan para siya ay ating papurihan, para siya ay ating sambahin sa pamagitan ng ating mga tinig. Lord, purihin ka namin. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah! 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 Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Yes, 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 Lord. Ka. Purihin ka. Pag-ibig mo'y wagas, ngalan mo'y itataas. Purihin, purihin ka. Purihin ka. Dakila ka, O Diyos, pagmamahal mo ay lubos. Purihin ka. Yes, Lord. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Purihin ka. Purihin ka, Jesus. Oh God, purihin ka. Purihin ka, Jesus. Oh, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, purihin ka. Purihin ka, Diyos. Oh, hallelujah. Purihin ka. Purihin ka. Sabayin ka, Panginoon. Sabayin ka, O Diyos. Purihin ka. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Yung palakpak na pinupuri mo ang Lord ng buong puso, buong lakas sa umaga pong ito. Praise God. Praise the Lord. Sige po, you may be seated this time. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. So, welcome po sa ating
second service sa umaga pong ito. Pwede po ba minsan pa palakpakan natin ang Panginoon? Praise God. Yung palakpak na alam mo, binibless ka na ng Lord. Amen. 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 Praise God. Praise the Lord. Amen. So tayo po ay didiretso na po, dadako na sa salita ng Panginoon, sa salita ng Lord. Sasagutin ko na po yung mga tanong sa akin ng mga leaders, and kagaya din po ng tanong ng mga pastors po dito po sa Magalang Churches. I think last Wednesday, if I'm not mistaken, last Wednesday, kami po ay nagkaroon ng EXICOM meeting ng Magalang United Churches. Dahil po tayo po ay naghahanda this coming November 5. Meron po tayong, ang Magalang United Churches ay meron pong isang malaking gawain na gagawin po sa Pampanga Agricultural State University, sa isa pong malaking lugar doon, at may mga kapatid po tayo sa Maynila at sa iba pang dako ng probinsya po na makakasama natin sa pag-worship, and I am praying na ang atin pong worship team ay magiging blessing at the time, i-bless sila ng Lord, i-anoint sila ng Panginoon, dahil sila po ay sa umaga ay tutugtog po yung ating mga team sa gawain pong ito. This coming November 5 po, meron po tayong malaking gawain. I think November 5 is Saturday, at in-encourage ko pong bawat isa sa atin. Hindi lang po natin suportahan ang Magalang United Churches, makibahagi po tayo, and I'm sure sa maghapon pong ito, we will be blessed by God sa gagawin niya sa malaking gawain po ng Magalang United Churches. So, ang tanong sa akin ng mga leaders, dahil alam naman po natin na yung kapatid ko pong pastor na sa Cavite po ay kasama ko pong, umuwi po kami ng Iloilo. And ang tanong sa akin ay, Pastor, ano po bang mga pinuntahan mo doon? So, yung unang sagot ko, wala naman akong pinuntahan. Ang ginawa lang namin ay nag-preach. I preach 5 churches, sabi ko, sa lugar na yon. But then, back in my mind, sabi ko nga, may lugar doon na maliban sa Guimaras Island, maliban sa tawag dito sa Boracay Island. Siyempre kung kagaya nyo po ako ay dahil taga Iloilo po ako, yung mga lugar na yon ay ika nga medyo matagal nang binabalik-balikan. Kaya sabi ko, mayroong isang lugar na masarap balik-balikan. Actually, mga ilang taon na rin po pinopromote. At during pandemic, nakikita ko po ito sa mga vlog ng mga artista na galing po doon, lalo tigit ng mga ng kasagsagan po ng pandemic. So the Lord has given us the opportunity to visit my brother po na siya po ay namamahala ng isang resort po doon sa Carles, Iloilo. Siya po ay namamahala doon. So we were able to visit him overnight sa lugar na yon. Kaya po mayroon po kaming na-discover na lugar na masarap po balik-balikan. Actually po yun ang mensahe ko ngayon, yung masarap balik-balikan. Masarap balik-balikan. So ito po yung ibig kong sabihin na na-discover namin ng aking kapatid. Ito po ay masarap balik-balikan at marami pong mga turista na pabalik-balik dyan. At ito po yung magandang aakit ka dyan sa mataas na lugar at tatalon at maliligo, napakalinis, napakaganda ng lugar. Dito lang po yan sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang po yan. Tawag po nila dyan ay Gigantes Island na na-discover namin ng kapatid ko. So, nang kami po ay uuwi na, I am driving, driving ako, I am driving ng isang sasakyan. Hawak-hawak na kapatid ko yung Waze kasi po hindi naman po talaga namin kabisado ang lugar. Yung Waze lang po yung tumutulong sa amin para matunton yung mga lugar na gusto namin pupuntahan. Sabi ko sa kapatid ko, anong take? Siyempre pabalik na po kami ng Iloilo, anong take? Sabi niya, anong take? So dahil hindi nga siya sanay na tayo po tuwing tayo ay nagsasama-sama, lalo tigit mga leaders, ang usapan ay, anong take mo? Lalo tigit sa mga situes po natin. Ibig sabihin, ano ba ang mayroon tayo na natutunan, napupulot habang tayo ay nandoon o kaya nagkakaroon ng mga fellowship.
And so ako po habang nagda-drive, the Lord brought me in the book of Psalms 84 verse 10, And I am using the Message translation po. And ito po ang meditation ko when we were driving back to Iloilo, ganito po ang sabi ng salita ng Panginoon. One day spent in your house, wow, this beautiful place of worship. Amen. Kayo ba ay na-bless sa ating pagsamba? Amen. Mukhang hindi Kayo ba ay na-bless sa ating pagsamba kay Lord sa umagang ito? Amen. Sabi ni King David, sabi niya, ito po yung kanyang hugot, Ito yung take ni King David, sabi niya, one day spent in your house, this beautiful place of worship, sabi niya, talo pa, talo pa, sabi niya, yung 1,000, 1,000 spent on, take note po, wala pong sinabi yung na-discover namin ng kapatid ko, take note po, Greek islands, beaches, Papakita ko lang po yung mga kilalang mga Greek island beaches po na pinupuntahan ng mga nagko-cross sa Mediterranean po na hindi po nila pinapalampas. Ito po yung mga mukha niyan. Yan po, talagang kakaiba, kakaiba yung linis, ganda ng kanilang beaches sa Greece po na talagang pinupuntahan ng maraming mga turista, yan po ay sa Crete po, na makikita natin sa Bible. So yun po yung mga beaches. And I was contemplating, sabi ko, Lord, wow, dito pala sa Carles, meron palang ganitong lugar na napakaganda. But then when I was meditating the Word of God, si King David po ay mas matindi yung kanyang take sa buhay. Sabi niya, mas maganda daw at mas mainam daw yung kahit isang araw ka lang na nasa bahay-sambahan ng Diyos kaysa sa 1,000 na naliligo, nagtatampisaw sa lugar na to. Tingnan nyo po, ganon ka ka-bless ngayon, kapatid. Ganon ka ka-bless dahil nasa bahay tahanan ka ng Panginoon. Ikaw ba ay naniniwala na bless ka? Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At hindi lang po doon natatapos si King David, Hindi lang po siya natatapos doon. And he goes on to say, sabi niya, hindi lang doon ang sabi niya, kahit na ako ay bigyan ng pagkakataon, sabi niya, na magiging bisita o guest sa isang palasyo, sabi niya gano'n, sa isang palasyo. And siyempre, habang nagdadrive ako, iniisip ko, ang alam ko lang kasi Malacanang diba, Malacanang. So, nang kami ay nasa Iloilo na ng gabi dahil may internet yung bahay ni Nanay Dael, yung nanay-nanayan ko po, in faith, dahil yung pamilya na yon ay tayo po ay ginamit ng Panginoon. In fact, nang kami po ay bago ng pandemic, nang umuwi po ako, yung pamilya na yon ay ako po ang nag-officiate ng water baptism nila. So doon po kami nagstay ng kapatid ko. Tiningnan ko po ito sa internet. Ano ba yung mga sikat na palasyo na talagang pinupuntahan ng maraming mga tao, And ito po yung dalawa lang po, marami po ito. Yung isa po ay makikita po natin sa France po, sa bansa ng France, And ang tawag po nila dito, nang tinignan ko po ito, paano ba to binabanggit ng mga French itong palasyo na to, pag binasa nyo, Versailles, pero pag sila ang nagpo-pronounce nito is Versailles, Versailles, ganun po sila magsasalita ng lugar na to. But ako 2 o 3, I think 2 araw o 3 araw, tinitingnan ko ito pa ulit-ulit sa YouTube, yung lugar na to, sabi ko, wow, napakaganda nito, At ito pala yung lugar na yung kisame niya may mga painting at talagang madalas ginagamit ng mga matatandang pastor bilang kanilang illustration. Ito pala yon, sabi kong gano'n, yung Versailles, yung Palace Versailles na to na binabanggit nila, But then, could you imagine,
pag tiningnan nyo po yan sa YouTube, makikita nyo, talagang ang haba ng pila ng mga tao, ang init-init, pero pinagpipilahan po yan maghapon para lang ang mga tao ay makatur sa loob niyan, maiikot yung lugar na yan. Ano pa po yung mga pinupuntahan ng maraming mga tao? Ito po yung sa Madrid, Spain, yung tinatawag nilang Royal Palace of Madrid, na pinupuntahan talagang gustong-gustong gastusan ng may mga taong may pera. And yun po, yun ang description ni David kung gaano na sinasabi sa atin ni David na we are blessed today. We are blessed today. Yung pakiramdam, siyempre sinasabi ko po ito sa inyo, yung pakiramdam na makakapunta ka sa isang lugar na yon, yung masabi mo, wow, di ba yung mapapawaw ka? Pero sabi ni David, mas higit doon dapat ang damdamin na maranasan mo kapag nasa loob ka ng bahay-sambahan ng Panginoon. At tingnan niyo po yung kanyang matinding hugot pa. Tingnan niyo po yung kanyang matinding hugot pa. Ano sabi niya? One day spent in your house, this beautiful place of worship. Talo ko pa, sabi niya, yung nagbakasyon ng 1,000 araw, sabi niya, sa Greece. At talo ko pa, sabi niya, yung namasyal sa Palace of Versailles, sa Palace of Royal, Palace of Madrid. Sabi niya, talo ko pa sila, sabi niya ganon. Kahit na sabi niya, dumating sa point na ganito na lang ang gagawin ko, sabi niya, I rather scrub floors, pambihira. Paano po ba natin ito mararamdaman, makikita? Ganito po yan Ganito po yan. Yung kahit na ako ay magpupunas lang, di ba? Magpupunas lang sa simbahan mo, blessed na ako. Ganon ang damdamin ni David, Ganon ang damdamin ni David. Malakas yung amen mo, bro. Mukhang kilala mo yung nagpupunas na yun. Ganon ang damdamin ni David sa mga panahon na yun. In IB translation po, mas maganda sabi niya, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I want you to notice the word elsewhere. Kasi gusto kong ipakita sa inyo na I think maliban sa mga beach resort, maliban sa mga sabihin na natin, mga antik na lugar, na sikat na lugar, mayroon pa tayong mga iba't iba pang mga gustong puntahan, Di ba? Kagaya ng sikat na lugar sa Pampanga, ang pangalan ay Marquimol. Yung mga nanonood sa atin sa live streaming natin, baka hindi pa kayo nakapunta sa Pampanga, sa Marquimol, pasyalan nyo po, mamiss nyo yung kalahati ng inyong mga buhay. Di ba? Yung iba sa atin, na talagang hindi pa nakapunta sa lalo tigit yung mga kababayan natin na nanonood sa atin, na mga taga Luzon o Visayas, hindi pa nila napuntahan yung Avis Farm, isa sa mga pinakamagandang lugar dito sa Magalang na dapat mapuntahan nila. Di ba? May mga magagandang lugar tayo na nandito sa Magalang. Yung Buchanan Farm na binabalik-balikan ng mga kaibigan kong pastor, sa Pampanga. Sabi ng mga kaibigan kong pastor na nasa San Fernando. Alam mo ba, sabi niya sa October 30, nandyan kami sa Buchanan Farm. Tiningnan namin, malapit sa church mo. Hindi ako makakibo. Buchanan Farm. Saan yung Buchanan Farm? And then sabi nila, isa sa mga pinaka-the best na resort sa Pampanga yan. Lalong hindi ako mapakibo. Alam nyo ba, sabi niya, yung Buchanan Farm ay may zoo. May zoo, sabi ko gano'n. Talagang makapangyarihan ang Facebook, Kuya Rick. Kakaiba ang pinopromote ng Facebook. Sana bigyan tayo ng slot ng Facebook, nabanggit natin siya, na libre. So, sabi ko na lang sa kanila, sige, punta kayo doon, sabi ko sa kanila. Pag nandoon na kayo sa Buchanan Farm, i-text ninyo ako para makapunta ako doon at makita ko yung mga hayop na nandoon, sabi kong gano'n. Kasi baka may mga hayop sila na hindi ko pa nakikita sa Buchanan Farm kasi may zoo daw doon. Kayo ba nakapasok na sa Buchanan Farms? Hindi pa. So,
Yun, nakakalungkot yun kung hindi pa kayo nakapunta. Lalo tigit, taga-Bukanan tayo. Taga-Bukanan pa naman tayo. But anyway, tingnan niyo po, sabi niya, the word elsewhere, I would rather be a doorkeeper. Pambira, hindi lang taga-scrub, hindi lang taga-scrub, ng lugar na to, kundi sabi niya doorkeeper. Ano ba yung doorkeeper na tinutukoy ni King David, sa ating kapanahunan? Ito po yun Sabi ni King David, okay na ako kahit magiging aser ako sa lugar na yan. Okay na. Hindi ko makumpara yung experience na mayroon ako na magiging doorkeeper sa lugar na yon kaysa damdamin na mayroon ako na naligo ako sa mga beaches na to ng Greece o kahit na nakapunta ako sa mga palasyo na to, mas iba ang damdamin na mayroon akong experience na ganito. Kakaiba po, Sana magkaroon tayo ng damdamin na kagaya ni David, Sana magkaroon tayo ng ganong damdamin, Kaya napakahalaga na maunawaan natin, makita ito. Now, ano po ba ang tinutukoy ni David na lugar na mas maganda pa kaysa sa mga beaches ng Greece? Kaysa sa mga lugar na kagaya ng Palace of Versailles. Versailles, papronounce ng mga French ano ba itong tinutukoy niya? Ito po yung tinutukoy niya The house of God. The house of God. Anong sinasabi sa atin ni David? Dapat sa araw pong ito, magkaroon tayo ng tinatawag na worship XP sa buhay natin. Tanong mo nga katabi mo, ikaw ba mayroon ka ng worship XP sa buhay mo? Siyempre napapaisip kayo na ano yung worship XP, pastor? Yung worship experience, yung nag-worship ka, naranasan mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo, na masasabi mo kung Bisaya ka, nami kaayogid, mga ganun, Nang ibig sabihin, ang sarap sa lugar na to, ang sarap-sarap sa lugar na ito, na hindi mo kayang ipagpalit sa ibang lugar na napuntahan mo na at lagi mong balik-balikan, parang Jollibee. Wala pala si Kuya Kairos, babanggitin ko sana ang pangalan ni Kuya Kairos, parang wala pala, Ito po yun The house of God, Now in 1 Chronicles chapter 17 verse 1, ganitong sabi ni David, after David was settled in his palace, he said to Nathan the prophet, sabi niya, here am I, sabi niya, here I am, sabi niya, living in a house of cedar, while the ark of the covenant of the Lord is under a tent. Ano po ba ang ibig niyang sabihin ni David? Nang pinatawag niya si Prophet Nathan, sabi niya kay Prophet Nathan, sabi niya, tingnan mo, sabi niya, Propeta Nathan, nandito ako ngayon sa palasyo. Okay ako. Pinagpala ako ng Diyos. Wala na akong problema. Kaya ginamit yung word sa NIV, yung word na settled. Ibig sabihin, wala nang iniisip, wala nang iniintindi, wala nang pag-aalala sa damdamin, umangat, umasenso sa buhay. Pero sabi niya, tinitingnan ko ang dahilan kung bakit ako ay nakarating dito. Nandun lang siya sa isang simpleng lugar. Nandun lang siya sa isang simpleng lugar. Yung dahilan na yon kung bakit tuwing ako ay makipagdigma, nagtatagumpay ako. Yung Ark of the Covenant na yon, na siya ang dahilan kung bakit nandito ako sa rurok ng aking tagumpay. Nandito ako sa palasyo, mapayapa, namamayagpag. Okay ang buhay ko, wala na akong suliranin, pero siya nandoon lang. Kaya ang sabi niya kay Prophet Nathan, gusto kong magpatayo ng templo para sa kanya. Gusto kong tayuan siya ng templo. Kaya lang, ang sabi ng Diyos kay David, David, maganda ang plano mo.
maganda ang hangarin mo. Kung sa pagkakulang na lang sasabihin ng Diyos, saludo ako sa adhikain mo sa buhay. Tama ang pananaw mo. Hindi dapat mapabayaan ang dahilan kung bakit ikaw ay nagtatagumpay sa buhay. Yung presensya ko, dapat pangalagaan mo talaga. Bigyan mo ng value ang presensya ko. Kaya tama yung pananaw mo, gawan mo siya ng templo. Na hindi siya masalahula. Kaya lang David, yung kamay mo ay puno ng dugo dahil ikaw ay mandirigma. Hindi kita papahintulutan na itayo ang templo na to. And here is what the Lord is speaking to me while I am meditating yung conversation ng Diyos at saka ni David. Hindi lahat ng tao binigyan ng Diyos ng privilege na maitayo ang simbahan o makibahagi sa pagtayo ng simbahan. David is able and capable to build a temple. He has the authority to do everything he desired sa templo na yon. He has the resources because he is a king, but in spite of having the authority, in spite of having the resources that he can acquire with bilang isang king, hindi siya binigyan ng Lord ng pagkakataon na siya ang magtayo ng templo. Kaya kapatid, you are blessed. We are blessed. Dahil sa dami-daming mga tao dito sa Magalang, sa dami-daming mga tao sa Pampanga, isa ka sa pinili ng Diyos na magiging kabahagi para maitayo ang simbahan na ito. Kasi hindi lahat ng tao, kahit may pera, kahit professional, kahit mayroon ng pwedeng ibigay sa gawain ng Diyos, hindi lahat may puso. Si David may puso may heart pero hindi pa rin pinahintulutan ng Diyos. That is why all I could say sa bawat isa sa inyo na nakibahagi at naging kabahagi ng pagtayo ng bahay-sambahan na Diyos, you are blessed because the Lord has given you the authority and the privilege na magiging part ng pagtayo ng simbahan na to. Hindi ito patungkol sa may pera ka, hindi ito patungkol sa yung tinatawag na able ka, capable ka, may authority ka, hindi ito pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito ay pinili ka ng Diyos, inilagay ng Diyos sa puso mo, Pastor, tatayo tayo ng simbahan, tulong-tulong tayo, aambag kami, kahit hindi kami mayaman, kahit wala kaming pera, basta magsasakripisyo kami, dahil yun, isa ka sa pinili ng Diyos, mapalad ka kapatid. Paniwalaan mo, i-bless ka ng Diyos, hindi ka kakalimutan ng Diyos natin na buhay. Hindi ka niya kakalimutan. Alam ng Diyos kung sino ka. Alam ng Diyos. Ito yan Ito yan ang binigay sa atin ng Panginoon Ito yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Magkano? Ano? It doesn't matter in the eyes of God. What matters is the Lord is speaking to your heart, at kapag hindi ka nag-respond, then yun ang problema. What matters is you are here today hearing my voice, telling you the Lord is speaking to your heart, be a part. Be a part. Because by doing so, you will be blessed by God. Ang Diyos kasi, bibigyan ka niya ng dahilan para i-bless. Ang Diyos hindi siya kagaya ng DSWD. Walang kadahilanan, tatanggap ka ng 500. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos gusto niya, may kondisyon palagi. Bigyan mo siya ng dahilan para ikaw ay i-bless. Ito ang binibigay sa atin ng Diyos na dahilan para ikaw at ang pamilya mo ay mabless. But it's up to each one of us
to be a part of this endeavor. Si David po, ito yung ikinalulungkot niya sa tanang buhay niya. Gusto niya, may kakayahan siya, pero hindi siya pinahintulutan ng Diyos. But the Lord has given us this wonderful opportunity na kahit walang-wala tayo, pwede tayong magiging kabahagi ng pinapagawa ng Diyos, itong bahay-sambahan ng Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Now the question is, ano ba ang mayroon sa simbahan, Pastor? Ano ba ang mayroon sa simbahan? Now, alam natin na hindi natuloy si David. Sabi ng Diyos kay David, David, hindi ikaw ang magtatayo ng templo. Maganda yung hangarin mo. Maganda yung plano mo. Hindi ikaw ang magtatayo. Ang tatayo ng templo ko ay yung anak mo. Now, matapos ni Solomon na itayo ang templo ng Diyos at during inauguration, ito po yung sagot sa tanong natin, ano ba ang mayroon sa simbahan? Bakit kailangan kagastusan? Bakit kailangan pagtulong-tulungan? Bakit kailangan makita yung sakripisyo ng bawat isa? Ano ba ang mayroon sa loob ng simbahan? In 2 Chronicles chapter 5 verse 14, ito pong sabi ng Bible, and the priests could not perform their service because of the cloud, for the glory of the Lord filled the temple. Ano pong sabi? The priests could not perform their service because of the clouds, for the glory of the Lord filled the temple of God. Pag pala ginawa natin ang ipinapagawa sa atin ng Diyos, kagaya nito, bumababa ang presensya ng Diyos. So ano ang mayroon sa simbahan na to? Ang mayroon sa simbahan na to ay ang tinatawag nating pagsamba. Kaya throughout the Old Testament, beginning to pag-utos ng Diyos kay Moises na magtayo sila ng tolda, tinawag natin itong tabernacle, sa pagtayo ng templo, and eventually ang tawag natin sa ating kapanahunan in modern time, simbahan. Do alam naman natin ang simbahan ay hindi building kundi tayo, but then para lang po for the sake of madali natin maintindihan, ang pinakadahilan noon, kung maaalala po ninyo, ang sabi niya kay Moises, gawa mo ako ng tolda, dahil doon sa tolda na yun, kakatagpuin ko kayo. Alam natin na kaya gusto ng Diyos, kaya ipitinatayo ng Diyos sa lugar ng Barangay Bukanan, ang simbahan, ang Church of God Magalang, dahil sa lugar na to, dito natin sasambahin ang Diyos na buhay. Dito natin siya sasambahin. Naalala ko lang yung sabi ni Craig Groeschel, no? Sabi ni Craig Groeschel, worship is more than singing a song or lifting our hands. Pwede natin dagdagan, clapping our hands or jumping per se, ika nga, no? Sabi niya, worship is more than singing a song or lifting our hands. Worship, it is culminating a heart with a posture of surrender in all to the one who gave His all for all of us. Ano po ang ibig niya sabihin? Kaya kung mapapansin po ninyo, actually ang dapat niyan, ang nakadesinyo niyan, wala namang magigitara nakikiusap lang si Raim Gusto ko a cappella Pero nakiusap lang si Raim na, Pastor, para hindi siya mahihirapan. Kaya pinagitara niya si Carlo. Pero gusto ko lang maintindihan natin. Kahit wala yung mga tumutugtog dyan, hindi kasi yan ang magde-define ng worship mo. Di ba napansin nyo kanina, you can worship kahit walang drummer. Hindi kasi yan ang magde-define ng worship mo. Kaya sabi niya, worship is more than singing a song or lifting our hands. It is cultivating a heart with a posture of surrender. Bakit? Let me ask you an honest question sa umaga pong ito. When was the last time you knelt down worshiping the Lord? When was the last time you knelt down worshiping the Lord? When was the last time you are crying on worshiping the Lord? Kasi baka kapatid, itong hinahanap sa iyo ng Diyos
Baka ito hinahanap sa iyo ng Diyos, yung iluhod mo iiyak mo para iparamdam sa Diyos na talagang mahalaga sa buhay mo Baka itong hinahanap sa iyo ng Diyos, iluhod mo, iiyak mo at sabihin, Lord, Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng pangarap. Alam ko may plano ka sa buhay ko. Lahat ng tagumpay na mayroon ako, galing sa iyo. Kaya sa araw na to, sasambahin kita ng buong isip, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong puso ko dahil Ikaw ang Diyos na karapat-dapat sambahin. Baka yun Kaya sabi niya, it is cultivating a heart with a posture of surrender in all to the one who gave His all for us. Walang tinira ang Diyos para sa iyo, kapatid. Kaya nararapat lang na kapag sumamba ka sa Kanya, huwag ka doon sa isang status ng buhay na nanonood lang. Kapag sumamba ka, kapag nandito ka sa bahay-sambahan ng Diyos, sambahin mo siya ng buong lakas mo, sambahin mo siya ng buong kaluluwa mo, sambahin mo siya ng buong puso mo, dahil karapat-dapat siyang sambahin, papurihan ng Kanyang mga anak. Yun ang dahilan kung bakit mayroong Church of God magalang sa lugar na to. Praise God. And so, ito po ang nais kong sabihin sa bawat isa sa inyo. You cannot worship God if you do not know Him, because your worship dependent on what He is worth to you. Ito po yun Our worship to God, it depends. Ano ba ang value ng Diyos sa buhay natin? May halaga ba ang Diyos sa buhay natin? Kaninang first service ko, ikinuwento ko po sa mga kapatid po natin. Sabi ko sa kanila, ako ho ay may 2 relo. At yung 2 relo ko na yan ay blessing sa akin ng Lord. Hindi ko po binili yan, blessing po sa akin ng Lord. Someone blessed me, kaya mayroon akong 2 relo. Yung relo ko pong sinusuot, ay naghahalaga po ito ng 10,000. Pero meron po akong relo na hindi ko na sinusuot dahil sira na po yung kanyang, ano bang tawag doon? Strap ba ang tawag doon? Nasira na po, napunit. Yun po yung ginagamit ko kapag naliligo sa dagat. Yun po ay 25,000 ang halaga noon. Kapag ako po ay umaalis, Sister Gina, napapansin niyo ito, kapag ako po ay umaalis, nilalagay ko po yun sa isang lugar. Tuwing aalis po ako, kahit kanina po nang umaalis ako, nasa isip ko, kailangan nandito yan. Kapag nawala yan, may kumuha yan. Kasi mahalaga sa akin Hindi ko masusuot, pero kapag malakas ang araw sa bintana namin, ilalagay ko po yan. Minsan sasabihin ni Sister Gina, ba't di mo dalhin sa labas, malakas yung araw doon? Siyempre nasa isip ko, ba mawala to? Ang mahal kaya nito? Para sa akin, hindi pwedeng mawala to. Parang ganito po. Ang isang bagay na mahalaga o mahal ay pinapahalagaan ng bawat isa sa atin. Tama po? Cellphone, sapatos, damit, tao. Tama, Kuya Ramel? Bakit nabanggit si Kuya Ramel? Basta, mahalaga sa iyo, pahalagaan mo. Kaya mahalaga to sa ating pagsamba. The more a thing is worth to you, the more you will worship it. Ganun po yun Kaya ang challenge sa atin, gaano ba kahalaga ang Diyos sa iyo? How much the word of God in your life? Parang ang dali, magkano ang Diyos sa iyo? Parang ganun Pero ito yan The more a thing is worth to you, the more you will worship it. Kaya mahalaga na maunawaan natin, if you do not see the Word of God as Lord bilang Panginoon mo, you will continue to struggle to worship. Kaya marami sa atin nahihirapan magpapalakpak. Marami sa atin laging late kapag minsan kalahati na ng praise and worship dumarating. Hindi tayo nagmamadali na masimulan ang praise and worship kasi hindi natin naintindihan Bakit may praise and worship
Hindi natin naintindihan bakit kailangan bago mag-start ang praise and worship nandoon ako. Hindi mo kasi naintindihan na kapag naranasan mo ang Diyos sa buhay mo, mahalaga ang Diyos. Hindi pwedeng hindi ko siya sasambahin Mahal ako ng Diyos, kaya kailangan maipakita ko sa Kanya ang pagmamahal ko sa Kanya. Tinubos ako ng Diyos ng Kanyang buhay. Mahalaga na maipakita ko sa Kanya yung aking gratitude of worship sa Kanya. Ito po yun Ito yun Kaya mahalaga na maunawaan at makita natin. Pero hindi lang po ito patungkol sa kahalagaan ng Diyos sa ating mga buhay. Mahalaga din na maintindihan natin na worship is giving to God whatever He asks of you because you acknowledge His Lordship in your life. So hindi lang ito about yung value ng Diyos sa ating mga buhay. Ito din, it's about God is requiring us something na kailangan natin i-give up. Ang tawag ko po dito ay level up worship. Level up worship ang tawag ko po dito. Tingnan niyo po ito. In Genesis chapter 22, ganito ang pagkasabi. Then God said, sabi ng Diyos, take your son, ang kinakausap niya po dito ay si Abraham, kinakausap ng Diyos, si Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, take your son, your only son. Your only son, hindi pa tapos ang Diyos doon, ang sabi ng Diyos, whom you love. Pero hindi pa natatapos ang Diyos doon. Ang sabi ng Lord sa kanya, anong sabi ng Lord sa kanya, take your son, kunin mo yung anak mo, yung kaiisang anak, at kamamahal na anak. Pero alam natin na si Abraham ay may dalawang anak. At tama nga naman, isang anak kay Hagar at isang anak kay Sarah. Kaya ang Diyos ay matalino, kaya hindi natatapos doon. And I am pretty sure maging si Ismael ay mahal na mahal ni Abraham. So kaya nang sinabi ng Lord, take your son, your only son, whom you love, agad-agad sinabi ng Diyos, his name is Isaac. Isaac. Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on the mountain I will show you. This is how the Lord is requiring Abraham to worship Him. Level up worship means the Lord is going to require us to offer our Isaac. Pwedeng ang Isaac na to para maipakita mo ang totoong pagsamba mo sa Diyos. Kailan makita sa iyo ng Lord ang tinatawag na level up of worship. Number one, ang hinahanap sa atin ng Diyos kung bakit He required us to offer our Isaac is the word obedience. 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 True worship means you know how to obey God regardless of Isaac in life. So kailangan niyang i-offer si Isaac, yung kaiisang anak niya, yung valuable at yung pinaka-precious son niya, the only son, kailangan niyang i-offer sa Diyos kasi yun ang inire-require sa kanya ng Diyos na pagsamba na dapat niyang gawin. Hindi madali, but he has to obey para ipakita ang pagsamba sa Diyos. Sometimes the Lord will require us to offer our Isaac, yung pinakamamahal natin, yung pinakamahalagang bagay o tao sa ating buhay. That is why my question is, who or what is your Isaac in life that probably sa araw pong ito, nire-required sa iyo ng Lord para mag-level up ang worship mo sa Kanya. And mind you, ito naman ang makikita natin dito,
Hindi po ako propeta, pero ito po ang nais kong sabihin sa bawat isa sa atin. When He sees that you acknowledge Him for everything, He allow more of His resources and abilities to manifest through you. Kaya yun ang nangyari. Nang kanya nang sasaksakin ang kanyang anak, nagsalita ang Diyos sa pamagitan ng angel at ang sabi niya, Abraham, Abraham, nakita ng Diyos ang iyong faithfulness, ang iyong katapatan, ang iyong pagsunod sa Kanya. Huwag mo nang saktan ang iyong anak na si Isaac. At nang kanyang ibaba ang kanyang kutsilyo, mayroon na siya nakikita. Truly, the Lord provide. Dahil mayroon ng isang ramp na nakatali doon, na yun na ang i-replace niya sa kanyang anak at yun ang kanyang i-offer sa Diyos. Listen to me very carefully. Naghahanap lang ang Diyos sa buhay natin. Kaya itong challenge ko, huwag tayong papayag na matapos ang taon na to, yung 2022, na hindi dadaloy, hindi kikilos ang Diyos sa ating mga buhay. May mga mahal tayo sa buhay na umaasa sa atin. May mga tao na umaasa sa atin at sila'y mapagpala sa pamagitan lamang ng kapangyarihan ng Diyos na dadaloy sa ating mga buhay. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang ibigay sa kanila, pero kayang-kayang ibigay ng Diyos at tayo ang gagamitin niya na daluyan na kanyang pagpapala sa kanilang mga buhay. And so let me end by saying this. When you worship God, His power flows through you. Come and worship Him today. And I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Yes, God. And I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Yes, I just want to speak the name of Jesus, and over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a Come on, let's worship the Lord.
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Come on, let's watch the hands. Come on. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Come on, shout Jesus. Yes. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Come on, let's declare the song. Hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Surely sa pangalan ng ating Panginoon, tayo po ay makakatamo. Hindi lang po ng kagalingan, kundi tayo po ay makatamo ng kaligtasan. Ang dahilan kung bakit ang Amang Diyos na sa langit ay ibinigay niya ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, ay para po tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Binayaran niya ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng pagpapako sa krus. At alam mo kapatid, kapag pinaniniwalaan mo ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, hindi mo lang natamo ang pagpapatawad ng Diyos Ama sa iyo. Natamo mo ang pagpapapalaya sa iyo sa kasalanan. Minsan akala natin ang kasalanan ay yung mga bagay na alam natin. Pero don't you know na ang kasalanan ay nagdadala ng sumpa? Ito yung sumpa ng sakit at karamdaman. Ito yung sumpa ng kamatayan at higit sa lahat, sumpa ng kahirapan. And sometimes kung bakit gano'n ang sitwasyon ng ating mga buhay, kahit lahat ginawa na natin, nandun pa rin tayo sa putik ng kahirapan. It is because you are in sin and you need Jesus in your life. You need Jesus in your life. And today, the primary reason why we are here in this place because God is here. Itong dahilan kung bakit gumawa siya ng paraan, humipo siya ng mga tao para maitayo ang simbahan na to. Para ikaw isang araw ay pupunta sa lugar na to at marinig mo ang mensahe ng Diyos. At sa araw na to, marinig mo ang hamon ng Diyos sa iyo. Hinahamon ka ng Diyos. Bakit sa araw na to hindi mo buksan ang puso mo at tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas sa araw na to? He died for you. He paid the penal sin of sin ng bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga na paniwalaan natin siya sa oras na ito. Pwede pa ba nating ipikit ang ating mga ulo, iyuko ang ating mga ipikit ang ating mga mata, iyuko ang ating mga ulo sa oras pong ito. Sige ho.
Just bow your head and close your eyes sa oras na to. At sa iyong pagpikit ng iyong mata sa oras na to, kapatid, marahil sa oras na to, ikaw ang kinakausap ng Diyos. Buksan mo ang puso mo, tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon. Panginoon. Kasi hanggat hindi siya magiging Panginoon mo, hindi mo siya masamba ng totoo sa espiritu at katotohanan. Huwag mo lang siya tanggapin at tagapagligtas mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon mo sa oras na to. Pwede ka bang sumunod sa akin sa isang maikling panalangin? Sumunod ka sa akin sa panalangin ito. Gawin mong panalangin mo. Personal mong panalangin. Sabihin mo, Amang Diyos, sa araw pong ito, pinaniniwalaan ko na si Jesus ay namatay, napako sa cross para bayaran ang lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Jesus, pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. At sa araw pong ito, nagdidesisyon ako na buksan ang aking puso at tanggapin ka, hindi lang bilang aking tagapagligtas, kundi maging aking Panginoon mula sa araw pong ito. Ito pong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo sa araw na to. Alam kong inaabot ka ng Panginoon sa oras na to. We just worship the Lord sa oras na to. Just worship. Your name is healing. Hallelujah. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Oh, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Jesus, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Alam niyo po ba na kung bakit mayroong simbahan? Hindi lang para tayo ay sumamba sa lugar na to. Kaya mayroong simbahan dahil sa lugar na to, pwede kang lumapit sa Diyos. Pwede mong idulog sa Diyos ang mga suliranin mo at mga pangangailangan. Kagaya ni Hannah, na sa mahabang panahon, nagnanais niya na magkaroon ng anak. Pero dahil baog siya, hindi siya maaring magkaanak. Pero dahil yun ang desire ng puso niya, siya po ay pumunta sa templo. At doon sa templo, marugdog siyang nananalangin sa Diyos. Marahil sa oras na to, kapatid, inaantay ka ng Panginoon na ilapit mo ang iyong pangangailangan. Ilapit mo ang iyong desire sa puso. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. Pero alam ng Diyos. Bago ka pumunta dito, alam ng Diyos. At today, hindi lang natin siya sasambahin. Sa oras na to ay I'm giving you time para idulog, ilapit sa Panginoon ang iyong mga desire sa puso, ang iyong mga panalangin, ang iyong mga bigatin, ang iyong mga suliranan sa oras pong ito. All you have to do is just come sa altar sa oras na to, ilapit mo. Kagaya ni Hannah, be a desperate sa needs mo sa oras na to. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Just come. Ilapit mo sa Panginoon yan, kapatid. Ilapit mo sa Kanya. Shine through the shadows.
simbahan. Ito ang dahilan kung bakit meron tayong simbahan. Hindi lang para sambahin siya, kundi kagaya ni Hannah, lalapit tayo sa Kanya dahil may pangangailangan tayo. Ilalapit natin ang ating mga struggles. Ilalapit natin ang ating mga kabigatan. Ilalapit natin ang ating mga pangangailangan. Hallelujah. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Yes, God. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from above, I speak the holy name, Jesus. Oh, we shout your name, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from above, I speak the holy name, Jesus. Oh, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Lord, sa lugar na to, sasambahin ka namin. Sa lugar na to, aakayin namin ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, mga taong malalapit sa aming mga puso, para sambahin kanila sa lugar na to. Sa lugar na to, lagi naming dadalhin ang aming mga pangangailangan sa iyo. Kagaya ni Hannah, nakita namin gumawa ka ng himala sa kanyang buhay. Kaya sa lugar na to, dito namin mararanasan ang iyong himala. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isa na nananampalataya, lumapit sa iyong altar para idulog, ilapit ang kanilang mga bitbitin, Panginoon. Bless them today. In Jesus' name we pray. Amen and amen.